Good morning sa ating lahat. Ngayon ay nasa last lesson na tayo ng ating series sa Book of Philemon. So next week ay start na natin ang Book of Colossians. Nabanggit ko sa inyo na merong 3 main characters sa book na ito. Si Apostle Paul, si Philemon, then itong si Onesimus. So mag-focus tayo ngayon sa buhay ni Onesimus at ano ang mga spiritual significance ng buhay ni Onesimus. Kaya pag-usapan natin ngayon is from slave to saint. Lahat ng mga tao ay makasalanan, walang matuwid kahit isa. Tayo'y alipin ng kasalanan. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, nung tayo ay nanampalataya sa Kanya, sa finished work ng ating Panginoong Hesus, dahil ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng lahat, tayo ay itinuring na matuwid. Isa sa mga titles ng mga believers ay hindi lamang mga children of God, hindi lamang disciples and followers of Christ, hindi lamang friends of God. Isa sa mga titulo ng mga mananampalataya is saint. Kung pansinin ninyo ang mga sulat ni Apostle Paul, ang tawag niya sa mga mananampalataya is saint. At pansinin nyo rin sa Ephesians chapter 4 na sa verse 11 na merong 5 gifts ang ating Panginoong Hesus sa local church: apostles, prophets, pastors, evangelists, and teachers. Then pagkatapos nun, sa verse 12, ang sinabi ng salita ng Panginoon ay ganito: ang purpose kung bakit merong 5 gifts ang ating Panginoong Hesus sa local church is to equip the saints. So, ang saints na tinutukoy doon ay walang iba kundi ang mga tunay na mananampalataya. So, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, hindi ka na slave ng kasalanan, kundi ikaw ay saint na. At titignan natin, yun mismo ang nangyari kay Onesimus. Sino nga ba si Onesimus? Sa mga ilang linggo, nababanggit namin si Onesimus, ang kalalagayan ni Onesimus. Si Onesimus ay isang slave. That time, ang mga slave ay hindi tinuturing na tao. Ang mga slave ay tinuturing lamang na isang pagmamayari o pag-aari. So ang tingin sa iyo, hindi tao. Ikaw ay isang property lamang. At ang mga slaves, wala silang karapatan sa kanilang sarili dahil binili na sila ng kanilang master. Ngayon, sa story mismo, dito sa Book of Philemon, si Onesimus ay tumakas mula sa kanyang amo, sa kanyang master ng pangalan ay Philemon. At sa kanyang pagtakas, nagnakaw ang taong ito. So siya ay rebellious, siya ay magnanakaw, then pumunta siya sa Rome. Na kung saan, dun sa Rome na yon ay na-meet niya si Apostle Paul. Nung si Apostle Paul ay na-house arrest. At narinig niya ang mabuting balita at dahil doon nanampalataya ang taong ito sa ating Panginoong Hesus. So ang kanyang karanasan kay Paul at kay Philemon ay nagpapakita ng malalim na epekto ng pagiging matuwid at sanctification. Kaya titignan natin ngayon ang journey na ito, nag-start sa tinatawag nating justification. Tandaan ninyo, nag-i-start lamang ang ating spiritual journey nung tayo ay na-justify. So ano bang pinupunto natin rito sa pag-aaral na ito? Una, sa justification is a change in status. Justification means that God declares a person to be righteous or innocent of sin before God. Yan ang ibig sabihin ng justification. The moment na ikaw ay nanampalataya kay Jesucristo, ikaw ay idiniklara na ng Diyos na matuwid. Tignan ninyo, si Onesimus, siya ay rebellious. Siya ay magnanakaw. Maring ilan sa inyo, sinasabi nila hindi sila magnanakaw, pero tandaan ninyo, ang sinabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Hindi natin naabot ang standard ng ating Diyos. So lahat tayo ay makasalanan. Pero nung ikaw ay nanampalataya kay Jesucristo, idiniklara ka ng Diyos na matuwid. That is justification. Second is justification as a legal act. Bakit ba tayo ikinonsider or itinuring na matuwid ng Diyos? Tandaan ninyo, justification is a legal act where God considers a sinner righteous.
freeing them from the consequences of sin. Ito'y dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi ito dahil sa ating good works, kundi ito'y dahil sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Ang tumanggap ng parusa, ng penalty ng sin ay hindi tayo, kundi si Hesus Kristo. At yun yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, na kung saan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, Kanyang inako ang ating mga kasalanan. Ang nagbayad mismo, walang iba kundi si Kristo, hindi ikaw. Pangatlo, justification by faith. Kapag sinabi natin justification by faith, kapag ang isang tao nanampalataya kay Kristo, sila'y idideklara ng Diyos na matuwid. So, ibig sabihin, kapag hindi ka nanampalataya kay Hesus Kristo, impossible na ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya sa buhay mismo ni Onesimus, siya ay matuwid na sa paningin ng Panginoon. Though sa past niya, siya ay makasalanan, siya ay rebellious, siya ay walang kwentang tao, siya ay magnanakaw, pero sinabi ng salita ng Diyos, siya ay nanampalataya kay Kristo at kapatid na siya sa Panginoon. So siya ay matuwid. Kailan niya natanggap ito? Nung siya ay nanampalataya kay Hesus Kristo. Kaya maliwanag yung sinabi ng Apostle Paul, siya ay kapatid na sa Panginoon. So justification by faith has several essential components. Una, faith in Jesus Christ serves as the foundation for justification. Tandaan ninyo, ang basihan ng justification natin ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Naging matuwid or idiniklara na matuwid ng Diyos si Onesimus nung siya ay nanampalataya kay Hesus Kristo. Nung narinig niya ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ng pagtuturo ng Apostle Paul, siya'y nanampalataya sa Panginoong Hesus at siya'y idiniklara na matuwid. Romans 3:28. Sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. So maliwanag rito, kailan na ituturing na matuwid ang isang tao? Ituturing ng Diyos na matuwid, kailan daw? Nung siya'y, nanampalataya. Kanino? Kasi ang tao, meron pananampalataya. Ang tanong, kanino nila inilagay ang kanilang pananampalataya? Maraming mga tao, ang kanilang pananampalataya ay inilagay nila sa kanilang good works. Maraming mga tao, inilagay din nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang religion dahil naniniwala sila na ang kanilang religion ang makapagliligtas. Marami rin mga naniniwala na ang kanilang good works ang makapagliligtas sa kanila. Marami rin naniniwala na si Jesus at ang kanilang good works ang makapagliligtas sa kanila. Pero tignan ninyo, ang sabi ng salita ng Panginoon, na tayo ay itinuring ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. So hindi ang kautusan na makapagliligtas sa atin, si Kristo lang. Dahil hindi naman natin kayang sundin ang kautusan ng perfect. Ang nakasunod lamang niyan, walang iba kundi si Jesus Christ. So anong trabaho ng kautusan? Ito'y parang salamin. Pinapakita niya lang ang kalalagayan ng tao. So every time na binabasa natin ang kautusan ng Diyos, nakikita natin kung gaano tayo karumi, kung gaano tayo ka-rebellious, kung gaano tayo kalayo sa Diyos, at makikita natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, at ito ngayon ang magtutulak sa atin na magsasabing, tayo'y napakarumi at hindi ko kayang i-save ang aking sarili. At doon mo makikita na kailangan mo ng Savior. So impossible ng isang tao na manampalataya siya kay Kristo kung hindi niya alam kung anong sinasabi ng kasulatan. Kailangan alam mo muna, kailangan marinig mo muna ang mabuting balita. Sa mabuting balita, una muna ay pinapakita diyan ang masamang balita. Ang masamang balita, makasalanan ka, marumi ka, hindi mo kayang abutin ang standard ng Diyos. Yun ang bad news. Ano pa ang bad news? At dahil ikaw ay marumi, dahil ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, pagbabayaran mo ang iyong kasalanan.
Dahil sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang bad news. Ang good news, mayroong nagbayad ng ating kasalanan. Mayroong nagdusa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, bagaman iniaalok ang kapatawaran sa lahat ng tao, matatanggap lamang ito, magkakaroon lamang ito ng effect kung siya ay mananampalataya kay Jesucristo. Maraming nagsasabi na ako'y maliligtas at ililigtas ako ni Kristo at ng aking good works. Hindi yon ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ang turo ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi maraming nagsasabing, sinusunod ko ang kautusan kaya maliligtas ako. Hindi. Maliligtas ka lamang sa pamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesucristo. Babalik tayo kay Onesimus. Kailan siya naligtas? Nung siya'y nanampalataya kay Jesucristo. Nung marinig niya ang salita ng Diyos at nung marinig niya ang salita ng Panginoon, nanampalataya siya kay Jesus. Kaya sinabi ng salita ng Panginoon, siya'y kapatid na sa Panginoon. Pangalawa, salvation is by grace through faith. Ang conversion ni Onesimus, pagpapakita rito na tayo ay maliligtas lamang sa pamagitan ng pananampalataya. Ine-emphasize ng story ni Onesimus ang grace at ang mercy ng Diyos. So, ang salvation ay galing mismo sa grasya ng Diyos, hindi galing sa human efforts. Galing lamang ito sa Panginoon. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For it is by grace. Sabi nyo nga, by grace. Anong ibig sabihin ng grace? Unmerited favor. Undeserved favor. So, ang salvation ay hindi natin deserve. Pero nung ginawa ng Panginoon, ito'y ginawa niyang regalo. So, hindi dahil sa regalo ay cheap, hindi dahil sa libre ang salvation ay cheap, hindi. May nagbayad niyan, napakalaki. Ang pinambayad mismo diyan, mismo ang dugo ni Jesucristo. Hindi ito sa pamagitan ng ginto at pilak, kundi sa pamagitan mismo ng dugo ng ating Panginoong Hesus para tayo ay matubos. Hindi na siya grasya kung dahil sa naligtas kay dahil sa iyong kabaitan at pagiging masunurin na anak. Tandaan ninyo, si Onesimus ay rebellious. Siya ay useless, unprofitable. Tumakas nga siya sa kanyang amo, kaya ko sinabing rebellious ang taong ito. Siya'y magnanakaw. Pero bakit siya naligtas? Kung tutusin mo, wala namang kabutihan makikita sa taong ito. Ang tawag doon ay grasya ng Diyos. Kahit sobrang bait mo, kahit sobrang pagiging masunurin mo, hindi mo pa rin kayang abutin ang standard ng Diyos. Kaya sinabi ng salita ng Panginoon, for it is by grace you have been saved. Through what? Faith. Kailan ko lamang matatanggap ang regalo na ito? Kung ako ay mananampalataya. Ang pananampalataya ay nagsasabing, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili at si Kristo lamang ang makapagliligtas sa akin. Na siya lamang ang nagbayad ng lahat ng aking mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng penalty ng aking mga kasalanan. At ang pananampalataya nagsasabing, wala nang ibang makapagliligtas sa tao kundi si Jesus lang. So, hindi mo ilalagay sa iba ang pananampalataya kasi yung iba, 80% kay Jesus Christ, 20% sa good works. Kaya ang salvation ng marami ay ganito, faith plus good works. Pero ang Ephesians chapter 2 verse 8 ay nagsasabing, ito ay grasya. So, hindi mo ito deserve. Walang halong good works ang tao, kundi ang usapan rito, ang goodness ng Diyos, hindi ang goodness ng tao. Hindi ang good works ng tao, kundi ang finished work ni Jesus Christ. Kaya nga sinabi rito, and this is not from yourselves. Hindi nag-originate ito sa atin. Kasi maraming mga tao nagsasabing, hindi, kaya akong iligtas ng aking good works.
Yung iba naman, sa pamagitan ng aking pagpepenitensya, ako ay maliligtas. Walang magagawa ang pagpepenitensya ng isang tao para matanggap niya ang kapatawaran ni Kristo. Kaya nga sinabi ng Bible, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Pag sinabing regalo, hindi ka nagagastos dyan. Wala ka nang babayaran. Pero ba nagsabi sa inyo, ito gift ko sa iyo, pero bayaran mo ako? Hindi siya gift. Hindi siya gift. Pag meron nagsabi sa inyo, ito, regalo ko sa iyo dahil naging masipag ka, hindi pa rin talaga siya gift kasi pinagtrabahuhan mo yon. Ang word na gift from God, hindi ikaw nagbayad, hindi mo pinagtrabahuhan yon, kaya nga siya tinawag na grace. Pag pinagtrabahuhan mo, hindi na siya grace. Pag nagsuffer ka para maligtas ka, hindi rin siya grace. Pag nagpenitensya ka at sinabi mo, natanggap ko na ngayon ang kaligtasan, hindi na siya grace. Ang sabi ng Bible, it is the gift of God. Verse 9, not by works, so that no one can boast. Hindi ito galing sa ating mga gawa o mga ginawa or gagawin pa. 100% ito ay grasya ng Panginoon. Hindi siya 90% na grace. 100% na grace. Walang halong gawa ang tao. Si Kristo lang ang gumawa nito para sa atin. Kaya nga ang buhay ni Onesimus ay pagpapakita na talagang hindi natin deserve ang lahat. Katulad ni Onesimus, hindi niya deserve ang kapatawaran ng Diyos. Pero iniregalo ng Diyos ang pagpapatawad. Kaya nga, forgiveness. Ito ay gift ng Panginoon. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay regalo ng Diyos. So matatanggap mo lamang yon kung ikaw ay mananampalataya. Number 3, a new status with God, characterized by forgiveness and reconciliation. Katulad ng Book of Philemon, itinuturo roon ang nangyari mismo kay Onesimus sa kanyang spiritual journey. Natanggap niya ang forgiveness, hindi lamang forgiveness, but reconciliation. Tandaan ninyo, ganito ang nangyari. Nung tayo nanampalataya kay Kristo, natanggap na natin ngayon ang kapatawaran ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi na tayo dadaan sa tinatawag na judicial judgment. Ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, hindi na dadaan sa judicial judgment. Bakit? Sino na ang tumanggap noon ng judgment na yon? Walang iba kundi si Jesus Christ. So, si Onesimus, ang nangyari, nung siya'y nanampalataya kay Kristo, siya'y napatawad ng Diyos, pero hindi doon nag-e-end. Mayroong tinatawag na reconciliation. Mayroong pag-mend ng relationship. Siya ngayon ay anak na ng Diyos. Mayroon ng pakikipagkapayapaan sa Diyos. Usapan dito sa reconciliation is peace with God. Tandaan ninyo, nung tayo hindi pa nanampalataya kay Kristo, naroon ang wrath ng Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Sino ang tumanggap ng galit ng Diyos? Si Jesus Christ. Yun ang itinuturo ng salita ng Panginoon. Inako ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng galit ng Diyos. Siya ang tumanggap ng parusa ng Diyos upang magkaroon tayo ng pakikipagkapayapaan sa Diyos. Kaya sinabi ng salita ng Panginoon na lahat ng mga mananampalataya ay hindi nakaaway ng Diyos. So, ang isang taong hindi nanampalataya kay Jesucristo, naroon ang galit ng Diyos at siya'y kaaway ng Diyos. Letter D, child of God. Sa justification, hindi ka nakaaway ng Diyos, wala na sa iyo ang galit ng Diyos. Katulad ng kay Onesimus, dati siya ay alipin ng kasalanan. Ngayon, ang sabi ng Apostle Paul kay Philemon, kapatid natin siya sa Panginoon. Anong pinopoint niya? Anak na siya ngayon ng Diyos at kapatid natin siya kay Jesucristo. Kailan siya naging
mananampalataya ni Kristo, kailan siya naging anak ng Diyos at kapatid natin siya sa Panginoon. Nung sinabi ni Apostle Paul, nung siya'y nanampalataya kay Hesus Kristo. Philemon chapter 1, verse 10. Nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimus na sana patawarin mo na siya. Siya'y naging anak ko sa pananampalataya rito sa bilangguan. Yun yung sinabi ko sa inyo, na-meet niya si Apostle Paul nung nasa Rome siya, nung na-house arrest si Apostle Paul, narinig niya ang pagtuturo ni Apostle Paul, nanampalataya itong si Onesimus. Kaya sinabi ni Apostle Paul, anak ko siya sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang nag-lead sa kanya para siya'y manampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang ginamit ng Diyos na instrumento ay walang iba kundi si Apostle Paul. Verse 16, kahit naalipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo na sa iyo. Ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi kapatid pa sa Panginoon. So, binibigyang diin ni Apostle Paul ang salitang kapatid sa Panginoon. Na pinapakita niya, ito, anak na siya ng Diyos at kapatid natin siya kay Hesus Kristo. So, kailangan natin maintindihan ito, yung pagiging anak ng Diyos. Kasi maraming nagsasabi na lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Tandaan ninyo, lahat ng tao mahal ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. John chapter 1, verse 12. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. So, himay-himayin natin ang verse 12. Una, pinakita rito ang receiving Jesus, ang pagtanggap kay Hesus Kristo. Ang pagtanggap kay Jesus ay crucial. Kapag sinabi nating tinanggap si Hesus Kristo, ang ibig niyang sabihin rito na nirecognize mo si Jesus as your Lord and Savior. Ang tanong, tinanggap ba ni Onesimus ang ating Panginoong Hesus? Yes. Si Apostle Paul mismo nagsabi na sinabi niyang kapatid natin siya sa Panginoon. So maliwanag doon na tinanggap mismo ni Onesimus ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, na ipinapakita ng verse 12, believing in His name. Sa pamagitan lamang ng pagtitiwala kay Kristo at sa Kanyang ginawa. Hindi sa ginawa mo, kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi plus good works mo, kundi ang usapan rito, ang finished work ng Panginoong Hesus. So, nung sinabi ng salita ng Panginoon, to those believe in His name, na naniniwala ka na sapat na ang ginawa ni Hesus Kristo. So, yung mga naniniwala na nagsasabing faith plus good works, ay nagsasabing hindi sapat ang ginawa ni Kristo, kaya dadagdagan ko ng good works. Yung mga nagsasabing si Jesus ang makapagliligtas plus ang aming religion, ay nagsasabing hindi sapat si Jesus, kaya dadagdagan ko ng religion. Marami nagsasabing, para mapatawad ako ni Kristo, kailangang magpenitensya ako, ay nagsasabing, kulang ang ginawa ni Kristo, kailangan kong pahirapan ng sarili ko. Na nagsasabing, kulang ang pagpapahirap na ginawa ni Kristo, kaya dadagdagan ko ang hirap na yun para matanggap ko ang kapatawaran ng Diyos. Hindi yun ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Kaya nung sinabi ng salita ng Panginoon, believing in His name, ay nagsasabing, nagtitiwala ako na sapat na ang ginawa ni Kristo dahil siya lamang ang makakatubos nito, siya lamang nakapagbayad nito, at siya lamang makapagliligtas. Anyway, sinabi naman ng salita ng Panginoon in Acts chapter 4 verse 12 na si Jesus lamang ang makapagliligtas sa tao. Wala nang iba. Wala nang iba. Isa lamang ang way papunta sa Ama. Hindi maraming way. Ang sabi ni Jesus, I am the way. It means wala nang iba. Kasi marami nagsasabi na iba-ibang religion, pero iisa lamang ang pupuntahan. Hindi. Si Jesus lang ang daan papunta sa heaven. Wala nang iba. Then sinabi rito, tuloy natin sa verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So yun yung pangatlo, right to become children of God. Sino lamang ang binigyan ng karapatan bilang
anak ng Diyos? Yung mga nanampalataya kay Kristo. So kung hindi ka nanampalataya kay Kristo, hindi ka magiging anak ng Diyos. Impossible na maging anak ng Diyos ang isang taong hindi nanampalataya kay Kristo. Kahit everyday kang magsimba, kahit prayerful ka, kahit binabasa mo ang Biblia everyday, kahit 100 times mo binasa ang buong Bible, kung hindi ka nanampalataya kay Hesus Kristo, then hindi ka maliligtas at hindi ka bibilang na anak ng Diyos. May bibilang ka lamang na anak ng Diyos kung ikaw ay nanampalataya kay Hesus Kristo. Dahil yun ang sinabi ng Bible, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Pangapat ay tinuturo ng verse 12, a universal invitation. Hindi ito nakalimit sa background ng tao, anumang lahi ng tao, ang salvation ay iniaalok para sa lahat. Hindi lang sa ilan. Hindi lamang sa mga Israelita, kundi maging sa lahat ng mga hentil. Kaya nga nung sinabi ng Panginoong Hesus na ipahayag ang kanyang mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Ano yung bansa na kanyang tinutukoy? Gamit niya ron sa Greek is ethnos, na sa English ay ethnic. Nang interpretation ng ethnic ay walang iba kundi Gentiles. Sino ang mga Gentiles? Tayo. So kasama tayo sa invitation na ito. Iniimbitahan ng Diyos ang lahat ng tao para maligtas. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Totoo ang lahat ng tao mahal ng Diyos, pero hindi lahat ng tao maliligtas. At sino lamang ang maliligtas? Walang iba, kundi ang sino mang sumampalataya kay Hesus Kristo. Yun ang tinuro ng salita ng Panginoon. So ito ay universal invitation. Talagang tinatawag ng Panginoon ang lahat ng mga tao. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo at gawin yung mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. So kailangan merong mag-reach out. Kailangan merong magturo ng mabuting balita. At yung mga tumanggap ng mabuting balita na nampalataya kay Hesus Kristo ay magiging mga disipulo ni Hesus Kristo. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, gawin yung mga disipulo ko ang lahat ng mga bansa. So kailangan ang lahat din ng mga mananampalataya i-share ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, upang maraming manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tandaan nyo, kahit gaano kabuti ang isang tao at kabait, kapag hindi siya nanampalataya kay Kristo, hindi siya maliligtas. Kahit palasimba siya, kahit sabihin niyang, wala naman akong tinatapakang tao. Dahil ang kaligtasan ay hindi naman sa pamagitan ng wala kang tinapakang tao. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Ngayon, sa mga hindi pa nanampalataya kay Kristo, ito ay invitation ngayon sa inyo ng Panginoon. Tatanggapin nyo ba ang Panginoong Hesus? Gagawin nyo ba na siya ang inyong Panginoon at tagapagligtas? Kung ginawa mo na si Hesus ang Panginoon at tagapagligtas mo, then idideklara ka ng Diyos na matuwid. Bakit? Dahil sa finished work ng ating Panginoong Hesus. I-impute ng Diyos ang righteousness, ang kanyang righteousness sa atin. Ilalagay niya sa ating account ang kanyang righteousness. Kaya nga tayo ay itinuring na matuwid nung tayo ay nanampalataya kay Hesus Kristo. Pero hindi doon nag-end. Sa journey mismo ni Onesimus, nung siya ay na-convert, yun na ang start ng kanyang spiritual journey. Kalakip doon, sabi ko nga sa inyo, hindi lang hanggang justification, ang journey na ito is from justification to sanctification. Kaya yan ang titignan natin sa second point natin, sanctification. Dito sa sanctification, ipinapakita rito ang pagbabagong anyo sa buhay ni Onesimus. Ano ba pag sinabi nating sanctification? Paano ko malalaman na ang isang tao ay nag-grow sa Diyos? Sanctification means becoming more obedient, more loving, helpful, showing that one's faith is real. Totoo ka bang nanampalataya kay Kristo?
Totoong saving faith ba ang nasa sayo? Then, nagiging more obedient ka, nagiging masunurin ka, nagiging mapagmahal ka. Maraming sinasabi nila, sila'y nananampalataya kay Kristo pero papangit ang ugali. Ang totoong mananampalataya, hindi papangit ng ugali. Hindi papatigas ng ulo, kundi papaayos. Nagiging masunurin. Amen? Ang hirap ata mag-amen ng iba. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nagiging masunurin yan. Ngayon, paano natin nalaman na si Onesimus ay nag-grow? Tandaan ninyo, nakasama niya si Apostle Paul. So si Apostle Paul nandun sa Rome, nung na-house arrest siya, na-meet niya itong si Onesimus. Ngayon, ano ang nangyari? Nung narinig ni Onesimus ang mabuting balita ng kaligtasan, siya'y nananampalataya sa Panginoong Hesus, nag-stay siya kay Apostle Paul. Kasama siya ni Apostle Paul dun sa nirerentahan. Isipin nyo, everyday, yung tao, ang daming mga tao pumupunta kay Apostle Paul upang makinig ng kanyang pagtuturo. Siyempre, kung ikaw naman nagtuturo, nandun ka sa bahay mo, ang daming pumupunta, may isip na natin na napakalaking tulong ni Onesimus kay Apostle Paul. Kasi yun ang binanggit ni Apostle Paul eh. Tingnan natin. Verse 11. Formerly, he was useless to you. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng Onesimus? Ang Onesimus, very common yung name na ito sa mga slave. Ang ibig sabihin ng Onesimus is useful. Nung nandun siya kay Philemon at hindi pa siya nanampalataya kay Kristo, hindi niya nilakaran ang kanyang pangalan. Ang ganda-ganda ng kanyang pangalan, ang ganda ng meaning ng kanyang pangalan. Kaya minsan, di ba, ang hirap ata magpangalan. Pangalan mo nasa Bible. Parang ang hirap no? Magsumbong yung kaklase mo, Ma'am, sinabunutan po ako ni Ruth. Ma'am, tinadyakan po ako ni Elijah. Ang gagandang pangalan, puro biblical name, godly, itong mga taong ito. Ma'am, nangopya po si Abraham. Diba? Hindi nilakaran ang pangalan. Si Onesimus, ang ganda ng meaning ng kanyang pangalan, profitable, useful. Pero naging profitable ba siya nung siya'y nag-stay kay Philemon? Hindi. Kaya nga sinabing rebellious ang taong ito, magnanakaw ang taong ito. Pero nung siya'y nagkaroon ng encounter sa Panginoon, anong sabi ng Apostle Paul? Formerly, he was useless to you, but now he was become useful both to you and to me. Ngayon, kapaki-pakinabang na siya. So dito ngayon, from useless to useful. Dati, unprofitable ang taong ito. Kaya makikita na natin, nung sinabi ng Apostle Paul, napaka-useful ng taong ito sa akin. At alam ko, magiging sa'yo pag uwi niya dyan. Makita natin ang growth ng taong ito. Bakit ito nasabi ng Apostle Paul? Kasi nakasama siya ng Apostle Paul, nag-serve ang taong ito kay Apostle Paul. Bakit siya naglingkod? Ginagawa niyang paglilingkod na ito dahil kay Kristo. Dahil yun naman ang tinuturo mismo ng Colossians chapter 3, verse 23 to 24, na naglilingkod tayo sa tao na parang sa Diyos na natin ito ginagawa. Pag ikaw ay nag-aaral, bakit ginagawa kong best sa aking pag-aaral? Mostly ganito para mataas ang grade ko, para maging successful ako. Tama? Yun ang nasa kaisipan ng marami. Ngayon, ganito dapat ang mindset ng mga Kristiyano. Kaya ako nag-aaral ng maigi dahil gusto kong maparangalan ang pangalan ni Kristo. Kaya ako nagsisipag sa pagtatrabaho, hindi para ako magmana ng company, kundi dahil sa ako ay disipulo na ni Kristo para maparangalan ang pangalan ni Kristo at hindi ko ma-dishonor ang kanyang pangalan. Nakikita niyo yung kaibahan? Ganon ang paglilingkod. Saan man tayo dinala ng Panginoon? Ano mang company? Saan man kayo nagwo-work? Bakit nyo ginagawa ang best? Ngayon, ang dapat mindset natin, gusto kong ma-honor ang pangalan ni Kristo. Ayaw kong ma-dishonor ang kanyang pangalan.
Ayoko mapahiya ang pangalan ng Panginoon. Kasi sinabi mismo ng Romans, chapter 1, na ang pangalan ng Diyos ay nalalapastangan dahil sa tao. Dahil sa mga taong nagsasabing sila yung mga Christians, pero ang buhay nila, hindi nakikita si Christ. Kaya anong nangyayari? Nadidishonor ang pangalan ng Diyos. Sana hindi madishonor ang pangalan ng ating Diyos. Amen? Sana sa buhay natin, laging maparangalan ang ating Panginoon. Every day, yun ang aking panalangin. Lord, ayoko madishonor ang pangalan mo. Sa aking mga decisions, ayoko madishonor ang pangalan mo. Sa relationship, ayoko madishonor ang pangalan mo. Sa ministry, ayoko madishonor ang pangalan mo. Gusto ko sa lahat ng pagkakataon, lahat ng ginagawa ko, meron mang nakakakita o wala, ayoko pa madishonor ang pangalan mo. Maging sa mga pagsasalita natin, hindi dapat madishonor ang pangalan ng Panginoon. Amen? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, ma-honor ang pangalan ng Diyos. Huwag sana ma-dishonor ang Panginoon sa pag-uugali natin. Sa ating mga asawa, huwag naman sana ma-dishonor ang pangalan ng Diyos sa pag-uugali natin sa ating asawa. Hindi dahil sa, kilala na ako ng asawa ko, sisigaw-sigawan ko, hindi dapat. Lagi mong iisipin, lingkod ako ng Diyos. Lingkod ako ng Diyos. In private or in public, huwag sanang ma-dishonor ang pangalan ng Diyos. Part yan ng ating sanctification. Kaya maging sa mga estudyante, huwag sanang ma-dishonor ang pangalan ng Diyos. Sa inyong mga workplace, sa inyong business, huwag sanang ma-dishonor ang pangalan ng Diyos. I-represent natin ng maayos ang Panginoon. Mag-behave tayo ng maayos. Amen? Kaya itong si Onesimus, makita natin ang kanyang spiritual growth. Kasi sabi ni Apostle Paul, dati walang kwenta yan eh. Unprofitable yan, hindi kapaki-pakinabang taong ito. Pero nung siya'y naging kapatid na natin sa Panginoon, napakalaking tulong ito sa gawain. Bakit? Nag-serve ang taong ito. Alam ninyo, impossible kasi na mag-grow ka spiritually kung hindi ka magse-serve. Ang sign kasi ng humility ay ang paglilingkod. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi ito, hindi lahat ng naglilingkod ay humble. Pero ang lahat ng mga humble, naglilingkod. Sinabi ng Panginoong Jesus in the Gospel of Luke, naparito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. So, ang ating Panginoon naglingkod, tayo pa kaya? Sino ba ang modelo natin? Si Jesus Christ. Ang mundo ay ganito. Ang greatness sa mundo, maraming nagse-serve sa iyo. Pero ang greatness sa kingdom ng Diyos, marami kang pinaglilingkuran. That is greatness. At ang susi sa greatness ay ang paglilingkod. Kaya sinabi ng Panginoon, gusto nyo na maging dakila? Gusto nyo na maging pinakadakila? Then maglingkod kayo. Nawa, ganun ang attitude ng lahat ng mga mananampalataya. Ngayon, punta na tayo sa pangatlong punto. The roles of Paul, Philemon, and Onesimus in the book of Philemon. Ano makikita natin kay Apostle Paul? Ano makikita natin kay Philemon? Ano makikita natin kay Onesimus? Una, Paul is acting like Jesus. Bakit ko nasabi ito? Tingnan muna natin sa verse 18. Kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. Ako mismo si Pablo ang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa anumang pagkakautang niya sa iyo. So dito na natin makikita that Paul is acting like Jesus. Si Paul ang namagitan para ma-mend ang relationship ni Philemon at ni Onesimus. Ang ating Panginoong Hesus ang siyang tagapamagitan. Yun ang sinabi mismo ng Timothy chapter 2 verse 5. There is only one mediator between man and God. Sino yun? Si Jesus Christ. So walang mediatrix, walang ibang mediator, ang ating Panginoong Hesus lang. Para magkaroon ng peace with God, para magkaroon ng reconciliation, mayroong namagitan, ang ating Panginoong Hesus.
At yun ang ipinapakita ni Apostle Paul in the book of Philemon. Na kanyang sinasabi, katulad ng ginawa ni Jesucristo, siya ngayon ay namamagitan sa relationship ni Philemon at ni Onesimus. Ngayon, tignan ninyo dun sa ating binasa sa verse 18. Sino ang nagbayad ng utang ni Onesimus? Walang kakayanan si Onesimus na bayaran yon. Nung sinabi ni Apostle Paul ang ganito, kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. So ganito ang binabanggit ni Apostle Paul kung i-paraphrase natin. Ganito ang kanyang sinasabi, if Onesimus has indeed wronged you and taken what is rightly yours, I urge you to place that burden on my shoulders. Sa akin na lang. Huwag na kay Onesimus. Allow me to take responsibility for his actions and bear the cost of his transgressions. Let me endure the consequences for his wrongdoing, standing in his place before you, so that your rightful anger may be directed toward me instead. Yun yung kung ipaparaphrase natin ang verse 18. Na sinasabi ni Paul, pagkakamali ni Onesimus, ako na magbayad doon. Tama lamang na magalit ka. So ngayon yung galit na yon, ang tatanggap na lang ng galit na yon ay walang iba, kundi ako na. Alam niyo ba na gano'n ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Tayo ang dapat magdusa. At naroon talaga ang galit ng Diyos. Pero nung ginawa ni Kristo, siya na ang tumanggap ng lahat ng yon. Siya ang namagitan, siya ang nasa gitna. So bago dumating ang judgment, hindi umabot sa iyo kay Kristo lahat. Siya lahat ng sumalunon. Siya lahat nagbayad ng penalty ng ating mga kasalanan. Lahat ng mga consequences ng ating kasalanan. Si Kristo ang umako. Yun yung itinuturo ng verse 18 and 19. Na sinasabi na Apostle Paul, ako na yung substitute. Ako na ang substitute. Kaya sa inyong outreach booklet, sa mga nag-outreach na, sa mga tinuruan ng outreach lessons, kasama roon ang doctrine of substitution. Mayroong kumuha ng pwesto mo. Ganun ang ginawa ni Apostle Paul. Hindi sinabi ni Apostle Paul, palampasin mo na yung galit mo, palampasin mo na yung utang na yan. Hindi. Kailangan merong magbayad. Kailangan bayaran. Sabi ng iba, nagpatawad ang Diyos. Totoong nagpatawad ang Diyos, pero nakalimutan natin na bago siya nagpatawad, mayroong nagbayad. At sino nagbayad? Hindi ikaw. Si Kristo ang nagbayad. Binayaran ni Jesus ang lahat. Bakit humupa ang galit ng Diyos? Mayroong nagpahupa ng kanyang galit na satisfy ang dinidemand ng Diyos. Yung kanyang galit, hindi huhupa yun hanggat hindi nababayaran ang kasalanan ng tao. At kailan humupa yun? Nung inako ni Kristo ang lahat ng kasalanan natin. At siya ang tumanggap ng wrath ng Diyos. Siya ang tumanggap ng judgment ng Diyos. So, ang verse 18 and 19 ay itinuturo niya rito ang doctrine of substitution. Ipinapakita ni Apostle Paul, pinapaalalahanan niya si Philemon. Philemon, tandaan mo, nandun ang galit ng Diyos noon sa iyo bago ka na nampalataya kay Kristo. Pero meron tumanggap ng galit na yon. Yung deserve mo, hindi binigay ng Diyos eh. Alam ninyo, ang deserve kasi natin ay ang wrath ng Diyos. Ang deserve natin ay condemnation. Ang deserve natin ay death. Dahil sinabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang deserve natin. Pero hindi binigay ng Diyos ang deserve natin. Ang ibinigay niya sa atin ay yung hindi natin deserve. Anong hindi natin deserve? Ang forgiveness, ang salvation, ang reconciliation, ang justification. Hindi natin deserve yan. Hindi natin deserve ang heaven. Hindi mo deserve ang maging anak ng Diyos. Pero merong namagitan, si Kristo.
Kaya every time na dumarating tayo sa point na nahuhulog tayo sa legalism at gusto nating mag-perform para tayo ay mapansin ng Diyos, tandaan mo, ang lahat ay sa grasya ng Diyos. Kaya nga, ang lahat ng ginagawa natin ay dahil sa grasya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon. Yun ay tinatawag na grasya. Pangalawa, Philemon. Philemon is acting like God the Father. Ngayon, titignan natin, sa Roman law, si Philemon ay mayroong karapatan na saktan, ipakulong, at ipapako sa krus si Onesimus. Kasi deserve naman talaga ni Onesimus yun. Dahil nagkasala naman talaga si Onesimus. Ngayon, ganun din ang nangyari. Yung ginawa natin sa Diyos. Philemon stands for God the Father. Siya ang sinaktan. Ang Diyos ang sinaktan. Tayo'y nagkasala mismo sa Diyos. Tayo'y naging rebellious sa Panginoon. Hindi tayo naging mabuting katiwala sa Diyos. Nilustay natin ang mga ari-arian ng Diyos. Ang katawan natin, ang kayamanan, ang time. Tayo'y mga taong napakalayo sa Panginoon. So ang ginawa natin talaga ng kasalanan at ang sinaktan natin ay walang iba kundi ang Diyos. Katulad ng ginawa ni Onesimus kay Philemon. Meron siyang karapatan na i-judge si Onesimus. Ganon din ang Diyos. Karapatan niya na i-judge tayo. Pero anong inuuna ng Diyos? Ang kanyang mercy. Ang kanyang mercy. Naawa ang Diyos sa atin. Kaya yung message na Apostle Paul kay Philemon ay pagpapaalala sa atin na nahabag ang Diyos sa atin. Kaya tayo ngayon nakakatayo, nakakapagpuri sa Panginoon ay dahil sa awa ng Diyos sa atin. Third is Onesimus. Onesimus represents us, the sinners. Financially, si Onesimus ay bankrupt. Si Onesimus ay rebellious. Deserve niyang mamatay. Deserve niyang maparusahan. Deserve niya talaga ang judgment. Si Onesimus ay ungrateful. Ganon din tayo. Tayo'y nagpakalayo-layo sa Diyos. Tayo'y mga rebellious. Ang deserve natin, kamatayan. Ang deserve natin, ang maipako sa krus. Kasi that time, ang mga rebellious or ang runaway slave, ang parusa sa kanila ay pagpako sa krus. Pero, hindi si Onesimus ang ipinako sa krus. Hindi siya ipinako sa krus. Mayroong nagbayad. Mayroong nag-intervene. Ito'y pagpapakita na ang mga mananampalataya ay katulad ni Onesimus. Tayo'y connected kay Onesimus kung tayo'y mananampalataya. Dahil si Onesimus nakita niya na siya ay makasalanan, na siya ay rebellious, na siya ay magnanakaw, na siya ay walang kwenta. Pero nung marinig niya ang gospel, siya ay nanampalataya kay Kristo. So ang mga taong nanampalataya kay Kristo ay katulad ni Onesimus. Hindi nila deserve ang pagpapatawad. Alam nila kung ano ang deserve nila. Tayong mga mananampalataya, alam natin kung ano ang deserve natin. Kaya ang paglilingkod natin ay dahil sa pasasalamat natin sa Diyos. Katulad ni Onesimus, bakit siya nag-serve sa Panginoon? Dahil sa matinding pasasalamat niya sa Diyos. Alam niya kung ano ang kanyang deserve. Alam niya kung saan ang kanyang destination, pero nagbago ang lahat. Because of that one important decision, ang manampalataya kay Kristo. Walang regret kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Ngayon, ang paglilingkod natin ay dahil sa punong-puno tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Deserve ng Lord ang paglilingkod. Kung nakikita mo ang totoong kalalagayan mo, bago ka nanampalataya kay Kristo, at ngayong ikaw ay nanampalataya kay Kristo, then hindi na isang sapilitan na mag-serve kay Jesus Christ.
Hindi na isang pabigat ang mag-serve kay Jesus Christ. Hindi ka na kailangan pilitin pa na maglingkod kay Jesus Christ. Bakit? Kung mayroong isang tao, halimbawa, na nandoon ako sa bingit ng kamatayan at iniligtas niya ako, ano ang natural na tugon ko? Mapupuno ako ng pasasalamat sa taong yon. Hindi mauubos-ubos ang pasasalamat ko sa taong yon. How much more ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Usapan roon ang eternal death. Usapan doon ang condemnation, ang judgment ng Diyos. Pero dahil sa finished work ni Jesus Christ, at nung tayo nanampalataya sa Kanya, ang lahat ng mga deserve natin, ang kamatayan, ang condemnation, ang walang hanggang pagpaparusa ng Diyos ay hindi na mangyayari. At dahil doon, ang buong buhay ko ay mapupuno ng pasasalamat. At papaano ako magpapasalamat sa Panginoon? Ako'y maglilingkod sa Kanya. Ibibigay ko ang lahat, mapaglingkuran lamang ang Panginoon na nagbigay ng buhay para sa akin. Kaya tingnan ninyo ang mga mananampalataya sa early church. Kahit sobrang hirap ng kanilang pinagdaraanan, hindi nila sinisi ang Panginoon. Kasi lagi nilang tinitingnan ang ginawa ni Kristo sa kanila. Ngayon, anong tinuturo ng salita ng Diyos? Yung hirap na nararanasan natin rito, kung ikukumpara natin sa glory na naghihintay sa atin, walang-wala ang hirap na ito. Dahil ang glory na naghihintay sa atin ay eternity. Walang sakit, walang karamdaman, walang luha, walang kamatayan, walang lungkot, walang regret. Yon ang naghihintay sa atin. Bilang pasasalamat ko sa Panginoon, ibibigay ko rin ang aking buhay, mapaglingkuran siya. Ganun dapat ang attitude ng mga mananampalataya. Like Onesimus, naglingkod siya. Laging paulit-ulit kong sinasabi, siya rin lang na naglingkod ka, itodo-todo mo na ang paglilingkod sa Panginoon dahil deserve niya yon. Amen? Kaya sa mga kapatid ko na nag-aalinlangan sa pagsaserve, balikan niyo ulit ang ginawa ni Kristo. Balikan niyo kung gaano kayo kinahabagan, kinaawaan ng Diyos. Ngayon, kung hirap ka pa rin sa paglilingkod, hindi mo nauunawaan talaga ang ginawa ni Kristo. So I pray na ma-enlighten ang bawat isa at ang lahat ng mga mananampalataya ay magpagamit ng todo-todo sa Panginoon.